Magpapatuloy tayo sa ating gawain o sa ating pinag-uusapan na tinatalakay na mga talata sa Aklat ng Gawa. Pinag-uusapan natin ang kagalakan, mensahe ng kagalakan. Ito po ay isang salita na sa totoo lang punong-puno ng pag-asa at sigla. Pag ito'y iyong naranasan, hindi ka mawawalan ng ngiti sa labi, ng kagalakan. Ito po ay akin nang nadama, mga kapatid, noong ako'y nakakilala sa ating Panginoong Hesus. Of course, sa pamamagitan ng isang kaibigan o kapitbahay na pastor din, nagbahagi sa akin ng salita. At yung kagalakan na yon ay unlimited. Wala nang katapusan, yung tawa ko. Di ba yung joke natin kung minsan pag nakuha mo na yung punchline, tatawa ka, sandali lang. Pero yung kagalakan na naranasan ko sa Panginoon, hanggang ngayon ay nandoon pa rin sa aking puso. Now, ngayon po umaga, dalangin ko na pumasok din sa inyong puso ang tunay na kagalakan para matuto tayo ng tamang pagsamba, pagpupuri, at lalo't higit sa lahat, yung ating paglilingkod sa ating Panginoong Diyos. So, magandang umaga po sa inyong lahat ulit. Meron akong talata na gagamitin natin as atang passage ngayon o parang scripture reading. Matatagpuan niyo po ito sa Aklat ng Mga Gawa, Kabanata 16, talatang 1 hanggang talatang 5. Kasi nung nakaraan binasa ko verses 6 hanggang verse 40. Now we'll start with verse 1 and verse 5 for this morning. Aklat ng Mga Gawa, Kabanata 16, talatang 1 hanggang talatang 5. Nakarating si Pablo sa Derbe at sa Listra. Naroon ang isang alagad na ang pangalan ay si Timoteo. Siya'y anak ng isang babaeng Hudyo na mananampalataya at Grego naman ang kanyang ama. Maganda ang patutuo tungkol sa kanya ng mga kapatid sa Listra at Iconio. So, nais ni Apostol Pablo na isama si Timoteo. Kaya siya ay tinuli alang-alang sa mga Hudyong nasa lugar na iyon. Sapagkat alam ng lahat ng Grego ang kanyang ama. Sa kanilang paglalakbay ng mga lungsod, ipinabatid nila ang mga katuruang napagpasyahan ng mga apostol at matatandang tagapamahala sa Jerusalem. Kaya't lumakas ang mga iglesia sa pananampalataya at nadagdagan ang kanilang bilang araw-araw. Dakilong Diyos, maraming salamat po sa umagang ito. Kayo, Panginoon, ang aming dinudulugan. Tumimo sa puso namin ang pag-uusap at pag-aaral namin ngayong umaga. Pangunahan niyo po, Panginoon, kayo ang maging gabay at ikaw ang aming makilala sa pag-aaral ng iyong salita. Sa pangalan ng iyong anak na si Jesus, ito ang aming dalangin. Amen. Now, yung dakilang utos, yung tinatawag natin Great Commission, familiar naman siguro ang lahat doon sa Great Commission. Makikita niyo sa Matthew chapter 28. Merong habili ng Panginoon sa lahat ng kanyang mga tagasunod. Ang emphasis noon is to baptize, teach them all the things na tinuro ng Panginoon, which tinukuman niya, and then merong isa doon na ina-highlight natin, make disciples. Gumawa tayo ng mga alagad. Ibig sabihin, hindi lang isa. Lahat ng tao, lahat ng bansa, yun ang nakalagay doon, gawin yung alagad, lahat ng bansa. Now, I'm looking forward dito sa bagay nito kasi nananalig ako, walang makakahadlang sa plano ng Diyos na lahat ng tao ay magiging mananampalataya at magiging disipulo. Sa ngayon, hindi pa dahil kukonti ang nagtatrabaho para ibahagi ang salita ng Diyos. At bibihira sa panahon natin talaga yung merong puso, merong passion na magbahagi ng salita ng Diyos. Pero eventually, sinabi ng Panginoon, all authority is given to me, earth at saka heaven, baliktad, heaven and earth. Nasa kanya na yung authority, sinabi niya yon, at itong command na ito dapat sinusunod ng bawat mananampalataya na ipalaganap ang kanyang mabuting balita. Basahin ko po.
Nasa Matthew chapter 28 verse 19 yung kanyang dakilang utos. Matthew 28 verses 19 to 20. Kaya't sa inyong paghayo ay gawin niyong alagad ang lahat ng mga bansa na binabautismuhan sila sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Banal na Espiritu. At tinuturuan silang gumanap ng lahat ng mga bagay na ipinagbilin ko sa inyo. At tandaan ninyo, ako'y kasama niyong palagi hanggang sa katapusan ng panahon. Babalikan natin yung pangyayari dun sa cross ng Kalbaryo, dun sa pagkakapako sa ating Panginoong Hesus. Matapos yon, dapat nakatatak sa isip natin, wala ng kapangyarihan ang lahat na nagsasabing sila'y may kapangyarihan sa panahon ito. Nasa ating Panginoong Hesus na, nasa Kanya lang ang otoridad, ang kapangyarihan, langit at maging dito sa lupa. Meron kasing iba nagtuturo, sabi nila hindi pa naghahari ang Diyos sa lupa at meron pa daw maghaharing Antikristo na paparating. Hindi ko po tinatanggap yun dahil ang bibig ng Panginoon ay dalisay at totoo. Sinabi niyang, kasama niyo na ako sa habang panahon, dapat nakikita natin na naghahari sa ating daigdig ay ang ating Panginoong Hesus. Walang kapangyarihan yung sinasabi nilang Antikristo at kailanman hindi siya makakapaghari sapagkat ang totoong hari ay ang ating Panginoong Hesus. So ito po ay mas malawak kaysa sa simpleng ginagawa nating pag-ibanghelyo sa lahat ng mga tao. Bagamat parang summary yung Matthew 28, 19 to 20 ng utos ng ating Panginoon, kanyang kabuudan o summary ng kanyang dakilang utos sa bawat isa sa atin. So, ibig sabihin, babalik tayo doon sa puntos, paggawa ng mga alagad, dapat ay sinusunod natin yan sa ating Panginoong Hesus. Tanungin ko kayo ba'y nakapagbahagi na sa mga kaklase nyo, kaibigan nyo, kapatid, kamag-anak, ng salita ng Diyos? Kung hindi pa, dapat naiisip nyo, panahon na, dahil lahat ng tao, kung hindi makakilala sa Diyos, saan sila pupunta? Sa dagat-dagatang apoy. Alam natin yan, at hindi natin yan pwedeng ibaliwala. Lahat ng taong nakikita nyo, kapag sila'y walang relasyon sa Diyos, alam nyo ang punot dulo ng kanilang magiging kalagayan at sitwasyon. Kaya dapat lang po tayo, bilang mga mananampalataya, dapat maging likas tayo na isang matalinong nilalang sa paghayo at pagkakaloob ng paglilingkod o misyon ng paglilingkod sa ating ginagawang papakilala sa mga tao sa ating bansa. So mga kapatid, meron tayong mahalagang papel na dapat gampanan at tayo dapat bahagi ng pagsunod sa tinatawag nating dakilang utos ng ating Panginoong Diyos. Sapagkat ang dakilang utos, Great Commission, is the only source of hope, the only source of joy, kagalakan, na makukuha ng isang tao. Wala nang iba. Hindi kayo makakuha ng, meron kayong makukuha temporary or tawagin ko siya -H, minus happiness. Temporary, pansamantalang kagalakan. Subalit yung paglilingkod sa Diyos, hindi siya temporary, permanent siya, everlasting happiness, or +H na tinatawag, inner happiness, kagalakan, ang iyong mararamdaman at mararanasan sa pagpapahayag ng Ebanghelyo sa ating Panginoong Diyos. Now, doon po sa talatang pinag-usapan natin nung nakaraan, verses 6 to 40, medyo bitin kasi nga nakita ko may Lord's table pala tayo tapos ang oras ay kulang na, kaya ipagpapatuloy natin yun ngayon. May 4 na lesson doon. Actually, 3 lang. 3 lesson. Yung isa ay kakaparehas din ng pangatlo. Meron akong 3 lesson na nakita doon sa verses 16 to 40. Nandiyan dyan sa inyong program yan. Sundan nyo na lang po. So, number 1 lesson sa ating tinalakay noong nakaraang linggo, may kagalakan saan? Pwede nyo bang basahin? Sa pagsunod. May kagalakan sa pagsunod, mga kapatid. Saan? Sa pinakamataas na panawagan ng Diyos na ating ipahayag ang kanyang mabuting balita o ang ebanghelyo ng ating Panginoong Diyos. So alam po natin, obviously, alam natin na ang ating Panginoon talagang He has the power. Siya lang yung may kapangyarihan upang bumuo at gawin itong mabuting balita na ito. Subalit kanyang inihanda para sa kalaman ng lahat, ang plano ng kaligtasan. He is the author, He is the planner
at ang executioner ng plan ng kaligtasan ay walang iba kundi ang ating Panginoong Diyos. So sa kanyang kapangyarihan, meron siyang pinili na ilang mga individual at yung mga pinili na yon ay kanyang gagamitin sa paghayo. Tignan niyo yung sarili niyo, kasama ba kayo dun sa pinili ng ating Panginoon para gamitin? Of course, the answer is yes. Lahat tayo ay tinawag ng Diyos. Hindi lang yung mga pastor, hindi lang yung mga apostol, or yung mga tagapagturo ng salita ng Diyos. All of us are being called. Ang patunay niyan, yung Bible study niyo nung Friday, everyone na inelect ng Diyos, ibig sabihin, pinili, chosen. Kaya ka nandito ngayon sa pag-aaral ng salita ng Diyos dahil alam mo, nalalaman mo, na bahagi ka ng plano ng Diyos ng kaligtasan. Basahin po natin yung talata para to prove na talagang tayo ay pinili. Efeso, Kabanata 1, talatang 4, Ephesians chapter 1 verse 4. Bago pa itinatag ang sanlibutan, pinili niya tayo kay Kristo upang tayo maging banal at walang kapintasan sa kanyang harapan. May doubt pa ba kayo? Hindi pa ginagawa pala ang daigdig, God has already chosen us. Pinili na tayo. Ito yung question na nahirapan kayo sa Bible study. By the way, meron ladies lang. Bible study sila online. Kung gusto mo sumama, every Friday yon online. 7:30? 7:30. Okay. Hindi sinasagot ni Sister Kim. Parang sumuko siya doon. Anong connection ng election sa kagalakan na pinag-uusapan natin? Ito yung sagot. Before God created heaven and earth, pinili na tayo. We have been elected by God. Ibig sabihin, bago pa niya ipinadala ang kanyang bugtong na anak, nasa isip na ng Diyos, ikaw at ako, na kanyang ililigtas. Okay, maliwanag ako doon sa puntos na yun, mga kapatid. Pinadala ng Panginoong Diyos ang kanyang anak na si Jesus, nagsilbi as our Savior, naging tagapagligtas, at ito'y angkop sa bawat panahon, noon, ngayon, at sa darating na panahon, yung trabaho ng Panginoon doon sa krus ng Kalbaryo, sakop na lahat. Binayaran niya lahat ng kasalanan, kasalanang hindi mo pa ginagawa, kasalanang gagawin mo pa lang, at kasalanang mga nagawa mo. Lahat ng kasalanan have been fully paid and redeemed by the Lord Jesus Christ. Galatians chapter 4 verses 4 and 5. Ngunit nang sumapit ang takdang panahon, isinugo ng Diyos ang kanyang anak. Isinilang siya sa isang babae at namuhay sa ilalim ng kautusan. Anong dahilan? Upang palayain ang mga nasa ilalim ng kautusan. Nang sa gayoy, matanggap natin ang karapatan na maging anak ng Diyos. Paano tayo magiging anak ng Diyos? Doon sa mga tatanggap sa Panginoong Jesus. Okay? At paniniwalaan na siya ang bugtong na anak na dinala ng Diyos. Now, pag-usapan naman natin, tungkol naman po doon sa mga piniling lingkod ng ating Diyos, doon sa ating pinag-usapang talata, merong ilang lugar na mariin ang pagbabawal ng Diyos. Huwag kayong pupunta dyan, huwag kayong pupunta dyan. Pero looking forward dun sa message, nakita natin, the reason bakit pinigilan sila ng Diyos na pumuntang ng north instead na papuntang south, ay nandoon yung lugar ng Philippi, sa Macedonia. Kung napanood yung YouTube, nilagay ko na doon yung mga mapa. Nakita niyo yung link at kung paano paano yung trend. Yung pagsisimula ng misyon ni Paul sa Lystra, tapos pinali siya dyan, pinaliko siya dito sa may icon, tapos nakita niyo yun, hanggang nakarating sila malapit sa Bitinia, pero may mga nakasalumuha sila doon ng mga sumasalungat, lumihi sila, and then nakita nila yung mga babae na nananalangin sa sapa, at saka si Dr. Lucas. Pag iniisip niyo, bakit na-meet ni Paul si Dr. Lucas? Magkakaroon siya ng sakit kakailanganin niya ng doktor. Advance ang provision ng Diyos. Ganon siya kagaling, ganon kahusay, ganon katapat ang Panginoon. Mantakin nyo, ang laki-laki ng Asia Minor, bakit dinala siya kay Lucas? Si Lucas kasi magsisilbing manggagamot sa magiging sakit ni Apostol Pablo. At bakit si Timothy rin
nakasama niya. Bakit si Lydia nakasama? Hindi natin kasi alam minsan ng plano ng Diyos. Expect the unexpected, parang ganon. Magugulat ka na lang, may himala na mangyayari doon sa senaryo ng iyong buhay. So, tungkol sa lugar ay mariing pinagbawalan ng Diyos na pumunta sa ibang dako ang mga alagad. Now, kasunod po noon, naghayag din ng Panginoong Diyos na pumunta sila sa dakong inuutos ng Diyos pagtapos, continue spreading the word of God. Mangaral kayo sa mga tao ng mabuting balita. Nandun na yun sa verses 6 and 10 ng Acts chapter 16. Basahin ko po muli. Mga Gawa 16 talatang 6 at talatang 10. Naglakbay sina Pablo sa lupain ng Phrygia at Galacia sapagkat pinagbawalan sila ng banal na espiritu na ipangaral ang salita sa lalawigan ng Asya. Pagdating nila sa hangganan ng Mysia, tinangka nilang makapasok doon sa Bithynia, sinasabi ko sa inyo kanina. Ngunit hindi sila pinahintulutan ng Espiritu ng Panginoong Hesus. Kaya't panglagpas nila sa Mysia ay nagtungo sila sa Troas. Kinagabihan ay nagkaroon ng pangitain si Pablo. Ito na yung link kung bakit mayroong Philippians Church, kung bakit mayroong aklat ng Pilipos. Dahil sa vision na ito na ipinahayag ng Diyos kay Apostol Pablo. Nagkaroon siya ng vision. Ang sabi sa kanya, sa Macedonia, may mga taong nangangailangan ng tulong at nakikiusap sa kanila na pumunta sila sa Macedonia at kami ay tulungan mo, sabi niya. Verse 10, pagkakita ni Apostle Paul sa kanyang pangitain, gumayak agad sila at nagpunta sa Macedonia sapagkat natitiyak nila na sila'y tinawag ng Diyos upang ipangaral sa kanila ang mabuting balita. Okay, now, clarification lang po mga kapatid. Sa panahon natin ngayon, what we have ay hindi na vision. Wala nang kailangang vision. Meron binigay sa atin ng Diyos, spiritual discernment. Bakit hindi kailangan ng vision? Kompleto na ang Biblia. Kompleto na. Lahat ng kailangan na malaman ng tao tungkol sa Diyos, nakasulat na sa Biblia. Kasi ngayon may kumakalat pa rin Meron daw silang vision na nakikita dun sa itang lugar na yun. O huhula sila na itong lugar nito ay ito lang inutos ng Diyos. Wala na po sa panahon. Dapat maliwanag ako sa bagay yun. Pero, pagdating sa discernment, meron, or spiritual common sense na tatawag. Ginagamit ng Diyos ang Holy Spirit, guide us sa mga bagay na binibili natin, nakakausap natin, pinupuntahan natin. Dapat malakas ang discernment mo kung yan ay kalooban ng Diyos. Lalo na yung mga kabataan, mag-aasawa kayo. Anong utos ng Panginoon na dapat ninyo mapangasawa? Mananampalataya o hindi? Meron sinabi ang Bible, huwag kang makikipamatok sa hindi mananampalataya. Pero hindi mo alam kung sino pa. Kailangan mo talagang i-discern. Dapat hindi lang believer, dapat mature na believer. Kung hindi mo gustong sumakit ang ulo mo. Kasi mag-expect ka ng maayos dahil ang basehan mo ay hindi Biblia, hindi magiging maayos ang relasyon ng bawat isa. Karagdagan lang yan. Kasi nga, sa panahon natin ngayon ay marami pang sumasakay dun sa tinatawag nating mga visionary. But the fact is, tapos na ang Bible, lahat ng kailangan nating malaman, ay nandiyan, aralin lang natin ng maayos. And then, discern mo kung ano yung nabasa. Di ba sa devotion ninyo, every morning, pagkatapos nun, dapat may discernment ka, bakit yung text na yun ang iyong pinag-aralan at binasa. By the way, meron tayong studies ng devotion. Kung gusto nyo, nando din sa YouTube channel natin, yung pagninilay-nilay. 5 minutes yun every day. At ilang araw ba sa isang taon? 365. So, bubuuin nyo yun. Nasa lesson 50 na ako. Eventually, ongoing na rin yung lesson 51. At kadamihan ay, ang ginawa ko po, pinaturn ko rin kay Pastor Vince, mag-start sa Genesis hanggang sa Revelation. Araw-araw yun. Okay? Kung hindi nyo pa napakinggan, magsimula kayo sa lesson 1 ng pagdinilay-nilay para maabot nyo po yung lesson na ginagawa ko. Nilagay ko parang second season na ng pag-record. Mahirap din, madugo. Anyway, commercial na naman ako. Now, ano ang naging resulta sa paghahayo nila Apostol Pablo
dahil sa kanilang pagiging masunurin sa pagpapahayag ng Ebanghelyo. Sabi po sa verse 48, chapter 13 ng Acts, nang marinig ito ng mga hentil, nagalak sila at pinarangalan ang salita ng Panginoon. At sumampalataya ang lahat sa mga itinilaga para sa buhay na walang hanggan. Again, nandun na naman yung kagalakan. Ng mga nakakilala sa Diyos, karoon sila ng inner joy, happiness, sa pagtanggap nila sa mabuting balita. Kasi po sa totoo lang, merong gusto ang Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin. Nais niya na tayo maging, listen to this, masipag upang magbunga yung ating gawain. Ang issue is productivity. Productivity. Bawal ba ang tamad sa Bible? Yes. Because laziness, listen to this, is a way that leads to sin. Kung hindi ninyo alam. Sabi po sa 2 Thessalonians, basahin natin. Tandaan nyo yung talata para may kakilala kayong tamad. Share nyo to sa kanya. Verses 3, chapter 3, okay, ng 2 Thessalonians, verses 6 hanggang 7. Sa Tagalog, Ikalawang Thessalonica, Kabanata 3, talatang 6 hanggang talatang 7. Mga kapatid, inuutusan namin kayo sa pangalan ng Panginoong Hesukristo na umiwas sa mga kapatid na tamad at hindi namumuhay ayon sa itinuro namin sa inyo. Verse 7, alam ninyong dapat ninyo kaming tularan, hindi kami naging tamad nang kami kasama ninyo. Well, somebody could be masipag sa ibang bagay. Hindi natin pinag-uusapan yon. Maaari siyang masipag sa panonood ng mga Netflix. Sipag niya, wala siyang absent doon. Pero pagdating sa Bible study, meron. Maaring tamad siya sa paglilinis ng bahay, pero masipag naman siya sa solar system. Alam niyo yung solar system? Mars. Anong kasunod ng Mars? Alam mo na, Sister Jess. Di ba yung mga Mars ninyo? Kismis. Yan. Ang latest. Diyan, masisipag sila mag-isyoso o mga usi, pero pagdating sa salita ng Diyos, ayaw nilang tularan yung sa Panginoong Diyos. Kaya, listen to this. Ang tamad, hindi siya uunlad. Okay? Ano ba ibig sabihin ng unlad? May acrostic ako sa unlad. Kung gusto mong umunlad ang iyong buhay at gusto mong magkaroon ng tunay na kagalakan, unlad, unahin natin lagi ang Diyos. Baka yan lang matandaan nyo, paglabas nyo rito, unlad. Maraming dapat tandaan, hindi lang yung unlad. So, masaya kapag hindi ka tamad. Pero pansinin niyo yung buhay ng mga tamad. Masasaya ba sila? Puno nga sila ng kalungkutan. Wala silang production, hindi sila productive. Nawa ka naman isipin natin na ang Diyos ay soberano sa kanyang proseso ng pag-ibanghelyo, sasabihin mo, dahil tamad ka nga, hindi na ako mag-i-evangelize. Kasi alam na ni God kung sino ang maliligtas. Totoo naman yun. Ang tawag natin dun sa doktrina na yon ay doctrine of election. That God knows, binasa ko kanina, hindi pa ginagawa ang daigdig kung sino ang tanggap sa Kanya at maliligtas. Kanino kayang expression yon? Na alam ng Diyos na ako'y maliligtas, hindi na ako magbabahagi. Kanino expression yon? Sa mga tamad. Ayaw magbahagi ng salita ng Diyos. Kung ano-ano mga binabahagi nila. Hindi sila kumikilos. Now, maliwanag po sa banal na kasulatan na pagiging bahagi ng soberano ng Panginoon ay para sa kanyang mga servant, sa kanyang mga lingkod, upang maging masunurin bilang sagot sa call, sa tawag na ipinahayag ng Diyos sa bawat isa sa atin. Balikan natin yung verse 9 and 10. Meron ako naaalala dyan ng Acts 16. Kinagabihan ay nagkaroon ng pangitain si Pablo
may isang lalaking taga Macedonia, ito na naman, nakatayo at nakiusap sa kanya na pumunta kayo rito at tulungan kami. Pagkakita niya, sa kanyang pangitain, gumayak kami agad, pumunta sa Macedonia sapagkat natitiyak naming tinawag kami ng Diyos upang ipangaral sa kanila ang mabuting balita. Anong tugon ni Apostol Pablo sa vision na nakita niya ng mga panahon na yon? Yes, sumunod siya sa Diyos, hindi no? So, hindi na siya nagpatumpik-tumpik at hindi na siya nag-aalala kung ano ang pwedeng maging resulta nung kanyang magiging mission sa Macedonia. Now, para sa mga tamad, nakakita siya ng vision. Pinapupunta ako doon sa kapitbahay namin, baka nangangailangan ng kaligtasan. Sasabihin mo sa isip mo, hindi, God is sovereign. Alam niya kung masasave yan, hindi ko na yung kakausapin. Hindi nga tama yung ganung prinsipyo, mga kapatid. Okay, ang tugon ba ni Apostol Pablo ay, ulitin ko, hindi na natin kailangan mag-alala kasi ligtas na yung mga tao. Hindi, kabaligtaran. Pinuntahan niya at kinausap. So, bilang response doon sa message ng Panginoon doon, dapat tayo ay sumusunod tayo sa utos ng Diyos upang makipag-usap tayo, maging sa ating mga kaibigan, mga kaaway, kapitbahay na hindi mo type kausap, o kapitbahay na hindi mo kabanding, ay inutusan pa rin tayong maghatid ng mensahe. Now, for a while, meron akong gustong puntusan ngayon. Napanood niyo ba yung Olympics, yung opening? Napanood niyo? Pero aware kayo kung ano nangyari dun sa opening ng Olympics. Yung opening ceremony, maraming nagsasabi, claim na sila yung mga Kristiyano, minak daw ang Panginoong Yesus doon sa kanilang ginawang, front act, yung sayaw, yung display nila, yung costume nila, para daw katulad nung sa Last Supper. Pero this time, dahil mga drag queen ang gumawa, kakaiba. Merong yung costume ay halos wala ng damit at merong mesang mahaba. So nagre-react yung mga Kristiyano, pangit daw yung ginawa nila sa Olympic. Napanood ito ni Ina, alam ko siya yung nagsabi sa akin Di ba Ina, ikaw nagsabi sa akin, Yung minak, yung Olympics. Wala rin siyang reaction Which is tama. Dapat, hindi ka magre-react. Yung iba galit na galit, at marami silang pinagsasabi tungkol dun sa gumawa ng front act. Now, bakit sinabing hindi ka dapat mag-react? What do you expect from pagan? Mga pagano yun Alangan namang gumawa yun ng... Kaya minsan, nahihirapan tayong maka-encourage ng mga ibang tao kasi inaatake natin sila sa ginagawa nila sa kanilang buhay. Pero tignan mo yung sarili mo. Wala ka bang pagkakamali? Kasalanan ka rin naman. Makasalanan din tayo, di ba? Now, for us to judge those people na siniraan ng Panginoong Yesus, parang nilalabalin mo sa mataas yung pedestal sarili mo. Which is in reality, pwede mo silang kausapin sa ibang bagay na hindi ka magagalit sa kanila. Naintindihan niyo ibig sabihin? Hindi sila kaaway kung tutusin Victim sila Pero personally, minsan galit na galit ako doon sa mga drag queen na yan, kung ano-ano. Lalo yung Pilipinong drag queen na nag-Lord's Table, kilala niyo siguro yun, na sinabi niya, natutulog ba ang Diyos pagkatapos siya nahiga doon, kung merong, parang nakakainis ginagawa niya, parang pang-atake. But in reality, parang wala tayong right doon sa mga bagay na yon. Nais kong puntusan tayo dito. Sina Apostol Pablo, hindi kailanman, bagamat may sumasalungat. Last week, naalala niyo yung babae? Inaasar sila, Kasi demon possessed yung batang babae. Kung ano-ano sinasabi sa kanila araw-araw, bagamat si Paul ay nainis, pero sa kanyang isip, kinas out niya yung demon doon sa babae. Hindi niya kinagalitan yung babae. Ba't mo kami araw-araw? Hindi ganon. Sa sariling isip niya, pinag-pray niya, kasi yung Olympics, pwede rin naman natin ipag-pray yung mga gumawa nun para mabago yung mga puso nila And for us to attack, parang wala tayong right doon sa bagay niya. Alam ko marami magagalit sa akin sa YouTube dahil bakit hindi ako nagagalit sa
mga umaatake. No, the reality, hindi ka dapat magalit sa sinasabi mo nagmak sa Panginoon. Balikan niyo si Apostle Peter. Sabi niya, hindi niya pababayaan ng Panginoon dahil mahal niya. Over my dead body, sabi ni Peter. Pero what happened? On the spot, dininay niya si Christ. 3 beses pa. See? It's a fact na tayo ay makasalanan din. Tayo ay meron ding mga pagkukulang. Kaya dapat, tinitignan natin kung ano lang inuutos sa atin ng Diyos, pahayag ang salita, and then panalangin mo yung pinahayagan sa mga bagay na yon. Kapag tayo sumusunod sa Diyos, ito ay para makipag-usap sa mga tao, kaaway, sabi ko kanina, o kaibigan, bahagi ang salita ng Diyos. At dahil sa pagsunod na yan, 100%, dahil sumusunod ka sa utos ng Diyos, makakaranas tayo ng totoong kagalakan sa ating buhay. Dahil kapag tayo nagbabahagi ng salita ng Diyos, unang-una sino ang nalulugod? Ang ating Panginoon. He will be glorified, He will be worshipped, at maitataas mo yung kanyang pangalan sapagkat pinapakita mo dun sa taong kausap mo na siya magiging bahagi ng walang hanggang kaharian. Now, makikita niyo po itong aking binabanggit pagdating natin sa mga pahina ng aklat ng Pilipos. Makikita natin talagang totoo ang pag-aapaw ng kaligayahan ni Apostol Pablo at yung mga dahilan kung bakit napuno siya ng kagalakan sa kanyang pagiging masunurin sa ating Panginoong Diyos. Masunurin siya sa tawag ng Diyos. Ipinahayag niya ang Ebanghelyo ng walang pag-iimbot, walang sama ng loob, walang katamaran. Preview, Philippians chapter 1, verse 3 and 5. Preview pa lang, pero wala pa po tayo doon. Sabi doon, unang-unang salita na binanggit ni Apostol Pablo, nagpapasalamat ako sa aking Diyos tuwing naaalala ko kayo, yung kanyang mga binahaginan. Sa bawat panalangin ko para sa inyong lahat, lagi akong nananalangin ng may kagalakan. Nagpe-pray ba kayo ng malungkot? Dapat pag nagpe-pray kayo, masaya, no? Dahil ang inyong pakikipagbahagi ay upang maipalaganap ang Ebanghelyo mula noong unang araw na kayo nakausap ko hanggang ngayon. Kapatunay ito, mga kapatid. Ngayon, kahit na sa kabilang banda ay may mga sumalungat kay Apostol Pablo sa mga bagay niya, hindi lang yun, may mga nangyari sa kanya bilang mensahero ng Diyos. May mga nagmatigas pa nga, talagang hindi tinanggap yung kanyang mensahe. At maraming mga tao noon ang kawalan ng pananampalataya. Makita niyo yan sa verse 50 ng chapter 13 ng Acts, chapter 13, verse 50. Subalit, inudyukan ng mga Hudyo ang babaeng relihiyosa at yung mga relihiyosa doon, mga ginagalang sa lipunan, sabi sa talata. Gayun din, ang mga pangunahing lalaki sa lungsod. So, sama-sama sila. Nagsimula sila sa pag-uusig laban kila Bernabe at kay Apostol Pablo. Hindi lang yon. Yung last part ng verse, pinalayas pa sila doon sa dakong doon. Pero ako binagin sa inyo nakaraan, halos patay na yung katawan ni Apostol Pablo nung binugbog dahil nalaman nila na siya ay isang Hudyo at hindi Gentil. Bagamat walang reaction si Apostol Pablo, hindi siya nag-revenge o gumante o sinabugan sila ng granada. Wala. O nagmura. Yan mabilis sa tao eh. Mumura kagad pagda-drive. Napakalupit na pagsubok ng nagmamaneho sa panahon natin ngayon. Pag di ka mapasensya, talagang marami kang makakaaway. At maging sa kasalukuyan, yung kalagayan ni Apostol Pablo. Ano ba ang kasalukuyang kalagayan ni Apostol Pablo? Siya ay nakakulong. Binanggit ko na yun nakaraan. Subalit, kahit siya ay nakakulong, yung kanyang experience, pinapalakas pa rin ang kanyang panawagan sa iba upang ipahayag ang Ebanghelyo. So mga kapatid, sa mga nakalipas na taon na tayo po ay nagpapangaral ng salita ng Diyos, sana'y namamalas natin yung kagalakan ng ating Panginoong Diyos. Dahil sinusunod natin yung halimbawa na itinuro sa atin ng Diyos. Ito yung pinakamataas na tawag, pinakamataas na uri ng kagalakan
dahil sa panawagan ng Diyos na ipahayag ang Ebanghelyo. Pangalawa, number two tayo. Ang kagalakan ay, ulitin ko, may kagalakan saan? Ano yung number one? Mayroon kagalakan sa pagsunod. Pangalawa, pagdating naman sa mga mahihirap na kalagayan, I believe may makaka-relate dito sa inyo, mga mahihirap na kalagayan. At ito'y nasa verse 25 ng chapter 16 ng Acts. Nais ko po kayong tanungin dito sa puntos na ito, mga kapatid. Naniniwala po ba kayo na kapag kayo ay sumunod ginagawa ng Diyos o gawain ng Diyos, kapag tayo sumunod sa gawain ng Diyos, exempted na ba tayo sa kahirapan? Exempted na ba? Hindi ka na maghihirap kasi sumusunod ka sa gawain ng Diyos. Of course, the answer is no. Maliwanag yan. Marami kasing maling nagtuturo nito, ginagawa nilang mali yung idea. Ang katotohanan po, may mga taong nagdaranas ng tinatawag nating pagdurusa, mga taong nananaghoy sa sobrang lalim ng kanilang problema, talagang malupit yung kanilang hinaharap na pagsubok. And yet, kahit na mahirap, napakahirap ng pagsubok na kanyang dinadanas, patuloy pa rin siya. Binibigyan niya ng kaluguran ang ating Panginoong Diyos. Kahit na in-effect parang walang effect, parang walang nangyayari sa'yo sa buhay mo, hindi pa rin natatanggal ang pagsubok. Alam niyo ba ang dahilan kung bakit hindi natatanggal ang kahirapan? Meron ba kayo idea? Bakit still na naglilingkod ka na sa Diyos, marami ka nang ginagawa para sa Kanya, mag-o-offering ka sa Diyos, and yet nakakaranas ka pa rin ng dilubyo sa buhay? Ano ang dahilan? Ano ang reason? Bakit? Kasi po, dapat maliwanag itong tanong na ito sa atin. Kung minsan, bakit hindi ako pinoprotektahan ng Diyos sa mga sitwasyon? Yun yung tanong na minsan inaalam ko Katulad nung gamitin ko si Jennifer, mawalan ng mahal sa buhay. Pag tinignan ko yung kwento, lahat naman pala tayo mawawalan ng mahal sa buhay. Pwedeng ikaw yung mauna, iiyak yung mga naiwanan mo, o yung mauna yung kasama mo, ikaw yung iiyak. Pero everyone, sigurado, lahat daranas nito. Walang exempted dito. Meron ba ritong exempted sa senaryong yon? Wala. Every one of us will experience yung sitwasyon na yan. Bahagi talaga yan ng ating buhay dito sa mundo. Sa ating pagbabasa ng turo ng banal na kasulatan, kitang-kita natin na nagdusa lahat ng sumunod sa Diyos. Walang hindi nagdusa. Kaya, we are against dun sa sinasabi nilang prosperity gospel. It's a misnomer, yung prosperity gospel. Pag nasa Panginoon ka, wala ka ng problema. Hindi po totoo yun. Pag pumasok ka sa Panginoon, magsisimula ang mga mablulupit mong problema dahil magdodoble oras sa'yo ang kaaway. Ayaw niya kasi na ikaw nasa Diyos. Gusto niya sa Kanya ka sumasama. Kaya meron behind the scene. Bilang halimbawa, mga kapatid, si Apostol Pablo, napakarami niyang kagalakan sa lahat ng kanyang sitwasyon na malulungkot. Kalagayan sa buhay. Maging sa kanyang pangitain, nakita niya yung taga-Macedonians na humingi ng tulong. Kaya pagdating dun sa Pilipos, pagdating dun sa Macedonia, kanya agad itong sinabihan, binahagi na ng mensahe ng Panginoong Diyos. Dahil nakita niya rin na nalulungkot din itong mga taong ito at dumara na sila ng pagsubok sa kanilang mga buhay. Subalit, kahit na siya ay malungkot ang senaryo, tuloy-tuloy ang kanyang kaligayahan, na-meet niya ang unang grupo ng mga babae na nananalangin. Sila Lydia, isang negosyante.
Di ba? Ang nagtitinda ng telang kulay ube. At kung paano nagsimula nga ang simbahan, sa pamamagitan ng mga ilang babae. Now, subalit yung kagalakan na ito, kahit na siya ay pinag-uusig, kahit na siya ay dumaranas ng mga kahirapan sa buhay, sa verse, saan ba to? Verse 25 ng chapter 16, nakita pa rin natin na yung kanilang mga hirap, dugo na maago sa buhay nila, ay kasama na yung paa ni Pablo na nakatali dahil siya ay nakakulong. At kasama pa rin yung pag-uusig. Sobrang daming pagsubok. Ano ang reply ni Pablo at sa kanila Silas nung sila'y nakakulong? Ano bang nangyari doon? Anong ginawa nila? Nagalit ba sila sa Diyos? Nagmura ba sila sa Diyos? May sinabi ba silang hindi maganda sa Panginoon? Wala. Instead, anong ginawa nila? Naalala nyo? Sila ay umahawit ng papuri sa ating Panginoong Diyos. Nakuha pa nilang kumanta sa Diyos dahil ang kanilang puso ay nag-uumapaw ang kagalakan. Sabi sa verse 25, nagmanghahating gabi na, ay sina Pablo at Silas ay nanalangin at umawit ng mga himno sa Diyos habang nakikinig naman ang mga ilang bilanggo. Ibig sabihin, sa kanilang response, still, nakakonvert pa rin sila ng ibang mga tao doon sa paligid. Kahit na sila ay nakakulong. Patuloy pa rin ang kanilang kagalakan dahil nakita niyang lumalaganap ang ebanghelyo at kahit sa mga bantay noon ay nahatak nila o naniwala, na-convert sila. Now, ang dahilan po kung bakit siya nagalak sa gayong mga paghihirap sa kanyang buhay dahil sa kanyang paniniwala sa makapangyarihang Diyos, mga kapatid. Ang paniniwala natin sa makapangyarihang Diyos sa lahat ng oras, sapagkat alam natin, lahat ng oras, ang may kontrol ng buhay ay ang Diyos, walang iba. Gumagawa ng lahat ng bagay na nagkakaugnay sa lahat ng kailangan natin. Alam niyo yung talata, ano? Sa lahat nagmamahal sa Diyos. Romans chapter 8, verse 28. Tandaan niyo itong talatang to. Roma 8, talatang 28. Kabanata 8, talatang 28. At alam natin ang Diyos ang gumagawa ng lahat ng bagay para sa ikabubuti ng nagmamahal sa Kanya, sa kanilang mga tinawag ayon sa Kanyang layunin. Talagang Diyos ang may control ng sitwasyon. Hindi mo siya matatawaran. Kahit anong senaryo, kahit pa sabihin mong magkaroon ng gera, hindi naman magtatapos ang daigdig dahil sa gerang binabalak ng mga taong iba ang kalooban. Ang Diyos pa rin ang mananaig. Ang pangako niya, lahat ng bansa magiging alagad. Tandaan natin yan. Kahit pakatakot-takot na gera pa ang sumunod, hindi magbabago ang plano ng Diyos. Dadami at dadami ang mga maniniwala sa Kanya. At nagpakita na nga ng halimbawa ang Panginoon nung siya ay nahihirapan na sa kulungan. Nagpadala ang Diyos ng lindol. Bilis. Pangatlo po, bilisan natin. Bukod dun sa number 1, may kagalakan sa pagsunod. Pangalawa, sa mahirap na sitwasyon. Yung pangatlo, may kagalakan sa pagbabagong loob ng mga makasalanan. Nang maniwala ang bantay ng kulungan sa Pilipos, at hindi lang yung bantay, no, maging kanyang kasamahan, pati yung pamilya ng bantay, by the way, na-convert din sa Christianity. Lahat sila ay nagsaya ng husto na sa verse 34, matapos na patuloyin sa kanyang tahanan, sila'y naghanda ng pagkain, siya at ang kanyang buong sambahayanan ay nagalak sa pamamagitan ng pananampalataya sa Diyos. So mga kapatid, sa tuwing ang mga tao po ay tunay na magkakaroon ng kaligtasan, makikita natin yung ebidensya sa buhay nila. Sila ay magkakaroon ng muling pagbabago sa kanilang buhay. Halimbawa nito ay si Lydia sa verse 14 and 15. Nung siya ay nakapakinig ng mabuting balita, kinonsider siya na naging tapat sa paglilingkod sa Diyos. And what happened? Yung prayer meeting sa bahay nila ginagawa. Bahay nila ginagawa. So ang kanyang mga miyembro doon sa Pilipos, naniwala at sumunod, nabautismuhan, pagkatapos pinagamit yung tahanan, yun yung kwento, no? At
para sa gawain. By the way, meron din tayong mga bahay na ginagamit ngayon, o nagpapagamit, no? Katulad nga ng Porras family, Santos family, Melgarejo family, sa Nabotas, meron din doon. Sa Dasma, sa bahay nila Sister Alice, at sa Pasig, sa bahay nila Sister Hope at Brother Ron. Eventually, yun yung tunay na adhikain ng pangaral ng salita ng Diyos. Kahit nandoon kayo sa bahay, consider yun as church. Kasi andun yung mga naniniwala sa Panginoong Hesus. Hindi siya kasi institutional. Ang gawain ng Diyos ay hindi institutional. Siya yung pinaka-head. O kahit saan dako ka naroon, sa bahay, na sa labas, kung saan man, kapag ang paniniwala mo ay taos puso, tagapagligtas, nagsisi ka ng yung kasalanan sa Kanya, bahagi ka ng Kanyang simbahan, ng Kanyang church. Isa pa pong halimbawa, yung bantay sa bilangguan. So, yun yung mga nagbago ang buhay, no? Si Lydia, at saka yung bantay sa bilangguan. At, of course, tinulungan din siya ni Apostol Pablo. Kasi anong gagawin sana nung bantay? Papakamatay na siya, no? Dahil nakawala, bumukas yung mga rehas nung kulungan. Siya ang pagbibintangan ng magistrate nila. Pero, and yet, hindi naman umalis sila Pablo. Huwag kang matakot, hindi kami tumatakas. Nandito pa rin kami. Sa ganong insidente, mas lumakas yung paniniwala ng bantay at siya ay nagbago yung isip, hindi na siya mag-suicide. Nakakilala siya, nagpabautismo rin, at masayang pinakita sa kanila ang kanyang pagiging makatulungin. In fact, siya yung naghugas ng sugat ni Paul at Silas. And then kasabay nun, pinapunta rin sa kanilang tahanan, nagbukas din ng gawain sa kanila. Kasi nung panahon na yun, ang gawain karamihan puro sa bahay. Dahil nga wanted ang mga Kristiyano sa Rome ng mga panahon na yon. Kumbaga ay underground ang kilos ng mga Kristiyano. Mga kapatid, ang Ebanghelyo ay ang kapangyarihan ng Diyos sa kaligtasan sa bawat sumasampalataya. Romans chapter 1, verse 16. Hindi ko ikinahihiya ang Ebanghelyo sapagkat ang kapangyarihan ng Diyos ay siya ay kaliligtas ng bawat sumasampalataya. Una sa Hudyo, gayon din sa mga Grego. So gayon ang Ebanghelyo, ito ay nagdudulot ng malaking kagalakan sa lahat ng makasalanang nabubuhay sa pagbabagong anyo upang dakilain ang ating Panginoong Hesus. So ito po, mga kapatid, ang ilang aral na ating matutunan dito sa banal na kasulatan. The question is, paano ka? Ikaw. Gusto ko kayong tanungin, nararanasan niyo na ba ang kagalakan na nagmumula sa Panginoon, nagmula sa kaligtasan, at sa pamamagitan ng inyong pananampalataya sa Panginoong Hesus? Naranasan niyo na ba? That joy na ibinigay ng Diyos sa buhay natin? Kung hindi pa, makukuha mo ito ngayon kung ikaw ay magsisisi sa iyong kasalanan at lalapit ka sa paanan ng ating Panginoong Hesus. Kung ikaw naman ngayon ay mananampalataya, mararanasan mo ang kagalakang ito, magmumula ito sa ating paglilingkod sa ating Panginoong Diyos. Pagsunod natin sa Kanyang dakilang utos, ano yun? Naibahagi ang mabuting balita sa lahat ng mga tao. Gusto kong magwakas sa isang talata, Pilipos, Kabanata 1, talatang 20. Gaya ng aking pinakahihintay at inaasahan, hindi ako mapapahiya sa anumang kadahilanan kung hindi sa pagkakaroon ng buong katapangan. Ang Panginoong Hesus ay dakila ngayon, tulad ng dati, sa aking katawan, sa pamamagitan man ng buhay o sa pamamagitan man ng kamatayan. So mga kapatid, baka naman nabubuhay lang tayo para sa ating sarili. Maaring nating ituon, baguhin ang ating isip. Ituon natin yan sa panawagan ng ating Panginoong Diyos na tayo po ay humayo at gumawa tayo ng mga alagad ayon sa Kanyang mga utos. At tunay na malalaman natin, kapag tayo humahayo, nangangaral ng salita ng Diyos, makita mo, mapapansin mo, yung sarili mo pala, nandoon na, patungo sa landas ng tunay na kagalakan. Dakilang Diyos, maraming salamat po sa umagang ito. Salamat po sa patnubay na iyong pinagkaloob. Patuloy ko pong nilalapit sa iyo, maging aming mga kapatid na wala ngayon, Panginoon, at yung makikinig din sa YouTube. Buksan mo po ang kanilang puso, buksan mo po ang kanilang mga isip, Panginoon. Kayo po
ang dakilang Diyos na may kapangyarihan upang ang bawat isa sa amin ay tunay na magmana ng iyong buhay na walang hanggan. Maraming salamat, O Diyos. Hindi lamang po sa bahaging ito ng aming buhay, kundi sa lahat ng pagkakataon na kami ay dumaranas ng pagsubok, dumaranas ng mga hirap sa buhay. Idinadalangin ko po, Panginoon, na amin itong mapagtagumpayan at ang diwa ng totoong kagalakan ay pumasok sa puso ng bawat isa sa amin. Maglingkod kami na may kagalakan. Maglingkod kami na Ikaw ang aming nakikita, O Diyos, sa bawat taong nangangailangan ng iyong kaligtasan. Patnubayan mo po kami sa pagpatuloy ng aming gawain ngayong umaga. Maraming salamat po sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen.